Kabanata 586. Ito ay sinabi na ito ay isang pormasayon. Kung sinira niya ito, maaari siyang lumabas at makakuha ng maraming kayamanan na naiwan ng Spring and Autumn Cultivator. Kung hindi siya makalusot sa lugar na ito, hindi siya makakalabas, at hindi siya makakalabas ng tuluyan. Anong walang awa? Naningkit ang kanyang mga mata, tumingin si Zephyr kay Monolith sa kanyang harapan at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Naniniwala siya na totoo ang sinabi ng lalaking ito na tinatawag na Spring and Autumn Cultivator. Siya ay dapat na lubos na nagawa sa mga pormasayon, at ang Monolith sa mga pormasayon ay dapat ding maging kakilakilabot at pambihira. Bagaman hindi ko alam kung anong uri ng kayamanan ang ibibigay ng taong ito pagkatapos masira ang Monolith, kailangan kong basagin muna ang lugar na ito. Swoosh! Nanginginig ang palad ni Zephyr, at mabilis na nasa kamay niya ang gintong laban ng espada, na patuloy na naglalabas ng mga hanay ng ningning ng espada. Habang kumikislap ang ningning ng espada, ang bladed energy ay bumuo ng malaking markang hugis cross at lumalas patungo sa kanya. Boom! Sa tunog ng pagsabog, tumama ang sword energy ni Zephyr sa Monolith at mabilis na lumikha ng mga ripples, tulad ng mga ripples sa tubig. Gayunpaman, ang enerhiya ng espada ay mabilis na nilamon, at walang bakas ng pagkasira. Hindi niya akalain na ganito pala katikot ang depensa ni Monolith. Ngayon lang, ginamit ni Zephyr ang 100% ng kapangyarihan nito. Klang! Isang masiglang sword focus ang muling damaloy. Sa Golden Combat Sword, sumambulat ang God Ray at hindi mabilang na dilaw at gininto ang espada ang ningning na naging isang tuldok. Buksan. Buzz. Napunit ang kawalan, at pagkatapos ay nabuo ang isang malaking bibig. Pagkatapos, ang bibig ay patuloy na lumawak at mabilis na tumama sa Monolith. Boom! Para bang isang bato ang itinapon sa dagat, ang tunog ay napakababa, at ang Monolith ay hindi nagbabago. Hindi. I can't damage it by my sword, let alone break this Monolith. Matapos bawiin ang gintong espadang panlaban, ang kanyang mukha ay naging seryoso ng bigla, binawi niya ang gininto ang espadang panlaban sa kanyang kamay, at ang kanyang palad ay naging isang palad na espada, na mabangis na naglaslas. Ang ika-4 na araw. Klang! Isang tunog ng espada ang mabilis na nanginginig. Sa kalawakan, malinaw na makikita na ang mga butil ng liwanag ng espada ay parang matalim na liwanag ng karayom. Nakikita pa nga ng isang tao ang mga bahid ng kidlat na walang katapusang dumadaloy, nagtatagal dito, na bumubuo ng mga whirlpool. Boom! Parang espada ang palad niya. Puno ng pawis ang mukha ni Zephyr at basang-basa sa pawis ang kanyang battle attire. Matapos maabot ang agility, bagamat hindi siya immune sa tubig at apoy, mahirap makahanap ng anumang bakas ng pawis. Pagkatapos ng lahat, posible pa ring maging immune sa malamig at tag-araw. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mukha ni Zephyr ay puno ng pagod, at ang kanyang palad ay mabangis na tinadtad. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Ang enerhiya ng espada ay hindi napigilan. Ang mga print ng palad ay naging talon ng espada, pinunit ang nakapalibot na walang laman at mabangis na paghak patungo sa Monolith sa harap nila. Ang mga malalaking peklat ay lumitaw sa ibabaw ng Monolith, at mayroong isang hindi malinaw na marka sa ito, na kumakalat pa rin at sinusubukang mapunit ang lugar sa loob. Gayunpaman, ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Pagkatapos ng hininga, lahat ng bakas ay nawala. Hingal na hingal si Zephyr, at halatang mas halata ang pawis sa mukha dahil sa pag-ataking ito. Hindi. Habang hinihingal ay lalong naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Kabanata 587. 4 na araw na siyang nandito,
at ang nakapalibot na espasyo ay napapalibutan ng monolith na parang tubig. Maliban na hindi siya makalabas, hindi niya malilimitahan ang pagsipsip ng nakapaligid na primordial energy, na isang magandang bagay din para kay Zephyr. Gayunpaman, kahit na ganoon, unti-unting naubos ang pasensya ni Zephyr. Kung magpapatuloy ito, makatitiyak si Zephyr na kailangan niyang magtagal dito, ngunit ang higit na kulang sa kanya ay oras. Higit pa rito, napakakakaiba din ng monolith. Kung idaragdag ko ang Golden Combat Sword para magpakita ng sword energy, bagamat mayroon itong tiyak na epekto ng totoong enerhiya, ang mapangwasak na kapangyarihan ay lubos na mababawasan. Tanging ang mapangwasak na kapangyarihan ng pisikal na katawan lamang ang maaaring magdulot ng tunay na pinsala. Sa madaling salita, kung gagamitin niya ang Golden Combat Sword, hinding-hindi niya magagawang sirain ang monolith, dahil ang sword energy na ginawa nito ay agad nalalamunan kapag lumalapit ito sa monolith. Hindi ito kasing sira ng Spirit Breaking Sword Palm. Mukhang ginagamit ang monolith na ito para sanayin ang kapangyarihan ng isang martial artist. Hindi ito magagamit ng anumang panlabas na bagay. Habang nag-iisip, kumuha si Zephyr ng isang elixir at pinasok ito sa kanyang bibig. Habang ngumunguya at lumulunok, hinigop niya ang kapangyarihan sa elixir at nagsimulang mag-isip ng mabuti. Ang Star River Spiritual Water ay isang pinakamataas na espiritual na bagay, na maaaring agad na mapunan ang pagkonsumo ng tunay na enerhiya. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya upang gamitin ito dito, kaya mas mahusay na gamitin ang pagpapakain ng elixir. Sa loob ng 4 na araw na ito, si Zephyr ay nag-activate ng totoong enerhiya gamit ang elixir, at pagkatapos ay ipinakita muli ang Spirit Breaking Sword Palm. Tila ito ay kumakain ng kakanyahan ng elixir, ngunit sa katunayan, ito ay upang mapabuti ang pagsipsip ng mga elixir. Bagamat nasayang ang bahagi ng efficacy, ang natitirang efficacy ay perpektong ginamit sa pagpapatakbo ng totoong enerhiya. Siyempre, ang mga elixir lang na tulad nila ang makatiis ng ganoong pag-aaksaya. Ang Spirit Breaking Sword Palm ay lumikha ng isang gap ngayon lang. Bukod dito, nararamdaman ko na 80% ng aking orihinal na pag-unawa sa Spirit Breaking Sword Palm ay unti-unting nakakuha ng iba pang mga insight sa pagtaas ng kasanayan. Naniniwala ako na ang aking Spirit Breaking Sword Palm ay makakamit ang Great Completion sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi kumpleto ang Spirit Breaking Sword Palm, hanggat ang isang bahagi nito ay nilinang sa antas ng Great Completion, ang kapangyarihan nito ay magiging napakalakas, at maaari pa nitong mapahusay ang epekto. Magsikap ka. Pakiramdam na naka-recover na ng husto ang kanyang katawan, muling itinoon ni Zephyr ang kanyang atensyon sa monolith sa kanyang harapan. Maghintay. Pagtingin sa monolith na ito, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon. Lump-8 na ang monolith na ito. Sa oras na ito, ang mukha ni Zephyr ay naging partikular na seryoso, kahit na may hindi maitagong hitsura ng pagkagulat. Sa loob ng 4 na araw na ito, hindi siya tumataya sa monolith na ito, kaya natural, hindi niya ito pinansin. Sa makatuwid, wala siyang ibang pinagtutuunan ng pansin sa monolith na ito, maliban sa patuloy niyang paggamit ng Spirit Breaking Sword Palm upang sirain ito. Sigurado siyang lumiliit na ang monolith. Kung sasabihin ng isa na ang monolith na ito ay patuloy na lumiliit. Kung gayon sa daloy ng panahon, kung hindi ko ito masira sa araw na lumiit ito sa limitasyon nito, malamang na ako ay makulong dito. Kabanata 588. Sa pag-iisip nito, biglang naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Ito ay isa ng usapin ng buhay at kamatayan, at ito ay isang apurahang bagay.
Kailangan niya itong bigyang pansin. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Klang. Habang gumagalaw ang kanyang palad, ang isang katamtamang laki ng print ng palad ay mabilis na naging isang sword light at mabangis na laslas sa kanyang tapat. Sa ganitong paraan, muling pumasok si Zephyr sa panahon ng breakthrough, sinusubukang patuloy na patakbuhin ang Spirit Breaking Sword Palm upang masira ang monolith. At saka, this time around, halatang mas masipag siya kaysa dati. Ito ay dahil nakita na niya na ang monolith ay unti-unting lumiliit araw-araw. Ang ika-5 araw. Ang ika-6 na araw. Ang ika-7 araw. Lumipas ang isa pang 3 araw. Patuloy na kumakawi ang Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr. Sa nakalipas na 3 araw, maging siya mismo ay hindi niya alam kung ilang beses niyang iwinagayway ang kanyang palad. Gayunpaman, sa pagwagayway ng kanyang palad, ang kahusayan ng Spirit Breaking Sword Palm ay umabot na sa limitasyon at nakakatakot na antas nito. Klang. Sa wakas, lumipas ang isa pang araw, at dumating ang ika-8 araw. Habang winawagayway niya ang kanyang palad, naging palm sword ang kamay ni Zephyr. Ngunit sa pagkakataong ito, halatang may kumikislap na kinang sa kanyang palad, tulad ng isang nakalawit na banal na espada. Ito ay malamig at nakakapanghina ng buto, at ang lakas ng espada ay agresibo. Buzz. Sa pag-flip ng kanyang palad, ang isang palm print, tulad ng isang sword scar, ay marahas na nilaslas at agad na lumitaw sa monolith sa kanyang harapan. Buzz. Isang malaking marka ang sa wakas ay nabuo. Ang markang ito ay higit sa 10 metro ang haba, tulad ng isang itim na butas, na patuloy na napunit at lumalawak. Swoosh! Gayunpaman, tumagal lamang ito ng halos 3 paghinga. Sa susunod na sandali, nawala itong muli, at pagkatapos ay bumalik ang buong monolith sa orihinal nitong hitsura. Damn it! Nabigo si Zephyr. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na operasyon at paggamit, ang aking Spirit Breaking Sword Palm ay umabot na sa isang bagong level. Ngayon, ang aking comprehension sa Spirit Breaking Sword Palm ay umabot na sa 70% at 70% ng Spirit Breaking Sword Palm ay gumawa ng higit sa 1 metrong haba ng crack, ngunit ito ay hindi isang break. Dapat kong maunawaan ang 100% ng Sword the Spirit Breaking Palm sa loob ng 2 araw. 100%, hindi mahirap sirain ang monolith na ito. Sa pagtingin sa nagbubuklod na hanay ng nakapalibot na monolith, tinansya ni Zephyr na ito ay ganap na matatapos sa loob ng 2 araw nang hindi hihigit. Sa oras na iyon, ang kanyang katawan ay higpitin din, at sa oras na iyon, siya ay talagang makulong dito. 1 araw. Walang pagbabago sa Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr. Sa susunod na araw, ang Spirit Breaking Sword Palm ay halatang naging matalas. 79%. Pagtingin sa malaking bitek sa monolith, umungol si Zephyr sa mahinang boses. Ang lugar ng nakapalibot na monolith ay napakaliit na malamang na ito ay ganap na balot sa gabi. Medyo kulang pa ako para lubos na maunawaan ito. Habang nagsasalita siya, unti-unting pumipikit ang mga mata ni Zephyr. Lumipas ang oras. Sa hapon, biglang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata, at isang tipak ng liwanag ng espada ang bumungad sa kanila, tulad ng mga matingkad na bituin, o 2 matalas na talam na patuloy na nagsasagupaan. Klang. Pinutol niya ang 2 kamay at ginawang palad na espada. Biglang, 2 simple at walang palamuti na mga print ng palad ang diretsyong tinadtad na parang mahahabang espada. Buzz. Sa wakas ay bumukas ang 2 metrong haba. Buksan. May determinadong tingin sa mukha, galit na sumigaw si Zephyr. Klang. Kabanata 589.
Ang kanyang mga kamay ay parang bagyo ng mga bituin. Kahit saan sila magpunta, may mga bitek. Ang buong monolith ay tila nasugatan ng husto. Nagsimula itong manginig at nanginginig, at nagsimulang lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Boom! Sa wakas, pabilis ng pabilis ang palad ni Zephyr. Nang bumagsak ang huling palad, hindi na nakatiis ang buong monolith. Sa tunog ng pagsabog, ito ay naging hindi mabilang na mga piraso at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. 100% comprehension. Pagtingin sa kanyang mga kamay, umungol si Zephyr sa mahinang boses. Tapos, tumingin ulit siya sa paligid. Napakakakaiba ng paligid. Nang walang sagabal ng monolith, naging malinaw ang lahat sa paligid niya. Ito ay isang maliit na kuweba. Ang kuweba ay maliwanag na naiilawan, at maraming makinang na perlas ang nakatanim sa nakapalibot na mga pader ng bato. Hindi lang iyon, tumaas din ang focus. Maraming mga kahon sa harap nila. Ang mga kahon na ito ay simple at walang palamuti, nagawa sa mahusay na sinaunang mga inukit na kahoy. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang palad at nagpadala ng isang spirit break ang sword palm. Ito ay napakahusay sa Zephyr at madaling gamitin. Sa isang iglap, nabuksan ang kahon at lumitaw ang mga kristal na bato sa harap ni Zephyr. Ito ay. Matapos makita ang mga kristal na ito, biglang naging kakaiba ang mukha ni Zephyr, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Ngayon, mayaman na ako. Mga espiritual na bato. Bulong ni Zephyr, na may hindi maitagong kagalakan sa kanyang mukha. Inakala niya na ang mga kayamanan na naiwan ng Spring and Autumn Cultivator ay ilan lamang sa mga dekalidad na elixir, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magbibigay sa kanya ng spiritual stones. Sa landas ng martial cultivation, kung gusto ng isa na tunay na lumaki, kailangan na umasa sa mga panlabas na puwersa. Mayroon ding hindi mabilang na mga panlabas na puwersa, tulad ng mga elixir, mataas na kalidad na martial arts techniques, inner elixir, at gabay ng master elders. Ngunit kabilang sa mga ito, ang inner elixir at elixir ay pawang mahalagang panlabas na puwersa. Gayunpaman, habang ang paglilinang ng martial arts ay patuloy na tumataas, ang mga kinakailangan para sa mga elixir at inner elixir ay magiging mas malupit din, lalo na pagkatapos maabot ang isang napakataas na antas. Maliban kung ang ilang mga bihirang inner elixir at mga dekalidad na elixir ay umabot sa sukdulan, ang paggana ng mga ordinaryong inner elixir at elixir ay mababawasan. Inakala niya na ang mga kayamanan na naiwan ng Spring and Autumn Cultivator ay ilan lamang sa mga dekalidad na elixir, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magbibigay sa kanya ng spiritual stones. Sa landas ng martial cultivation, kung gusto ng isa na tunay na lumaki, kailangan na umasa sa mga panlabas na puwersa. Mayroon ding hindi mabilang na mga panlabas na puwersa, tulad ng mga elixir, mataas na kalidad na martial arts techniques, inner elixir, at gabay ng master elders. Ngunit kabilang sa mga ito, ang inner elixir at elixir ay pawang mahalagang panlabas na puwersa. Gayunpaman, habang ang paglilinang ng martial arts ay patuloy na tumataas, ang mga kinakailangan para sa mga elixir at inner elixir ay magiging mas malupit din, lalo na pagkatapos maabot ang isang napakataas na antas. Maliban kung ang ilang mga bihirang inner elixir at mga dekalidad na elixir ay umabot sa sukdulan, ang paggana ng mga ordinaryong inner elixir at elixir ay mababawasan. Ganito talaga ang kaso. Matapos maabot ang isang napakataas na antas, pipiliin ng mga martial artist na maghanap ng iba pang mga kayamanan upang mapataas ang kanilang mga diskarte sa martial arts. Sa kanila, ang mga espiritual na bato ang pinakamahalaga.
Ang mga espiritual na bato ay nahahati sa 4 na grado: lower, medium, upper, at supreme. Mayroong isang malaking halaga ng enerhiya sa bawat espiritual na bato, na maaaring makuha ng mga martial artist ng walang pagpipino. Ito ay medyo katulad sa inner elixir ng mga mabangis na hayop. Gayunpaman, kumpara sa inner elixir ng isang makapangyarihang hayop, ang mga espiritual na bato na ito ay medyo karaniwan, na mas sikat. Kung ikukumpara sa mga elixir, ang mga nangungunang elixir ay mahirap pinuhin, pabayaan na makatagpo ang mga ito. Sa makatuwid, ang pangangailangan para sa mga espiritual na bato ay nagsimulang tumaas. Higit pa rito, kung mas makapangyarihan ang isang martial cultivator, nagiging hindi gaanong mahalaga ang mga bagay na ginto at pilak. Unti-unti, pinalitan ng spiritual stones ang halaga ng mga bagay na ginto at pilak. Sa maraming lugar, ang mga espiritual na bato ay ginamit bilang pera para sa sirkulasyon. Tanging ang mga nakaabot sa antas ng espiritu ang kwalipikadong magkaroon ng mga espiritual na bato. Kahit na ito ay isang mababang uri ng espiritual na bato, ang halaga nito ay maihahambing sa milyon-milyong ginto, at ito ay may presyo ngunit walang pamilihan. Kabanata 570. Sa pagkakita ng napakaraming espiritual na bato, masasabi ni Zephyr na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Masasabing napakalaking kapalaran. Lahat ito ay mga mababang grade spiritual stones. Masasabi ko na ang Spring and Autumn Cultivator ay dapat na isang Spirit Realm expert, at ang kanyang level ay hindi masyadong mataas. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang daliri, nawala ang singsing sa daliri ni Zephyr. Pagkatapos, hindi lamang natagpuan ni Zephyr ang mga spiritual na bato dito, ngunit nakahanap din ng maraming martial technique at kakaibang kasanayan sa isang sulok. Ang mga cultivation skills at kakaibang skills na ito ay may magandang kalidad, lalo na ang palm technique na ito, na umabot na sa middle level ng body attunement. Sa hinaharap, maaari ko silang ibalik sa pamilya at hayaan ang mga disipulo ng Kan Clan na magsanay sa kanila. Si Zephyr ay nagpractice ng mga diskarte sa espada ng husto, ngunit ang mga diskarteng ito ng palad ay walang silbi. Sa pagkakataong ito, marami na siyang natamo, lalo na ang spiritual stones. Tuwang-tuwa si Zephyr. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritual na bato ay makukuha lamang mula sa ugat ng lupa, at ang bawat ugat ng lupa ay mahirap hanapin. Ang mga makapangyarihang akademya lamang ang may kakayahang makuha ang mga ito. Para sa isang individual na tagapagsasaka tulad ng Spring at Autumn Cultivator, mas hindi maisip na magkaroon ng napakaraming espiritual na bato. Siyempre, ito lang ang iniisip ngayon ni Zephyr. Sa hinaharap, makikita niya na minamaliit niya ang makapangyarihang lakas ng isang individual na magsasaka. Bagamat maaari ko lamang makuha at mapadalisay ang enerhiya sa mga espiritual na batong ito kapag ako ay nasa spirit realm, ang sinaunang draconic na paraang sinasanay ko ay natural na mapang-api. Habang nag-iisip, hindi nagmamadaling umalis si Zephyr. Kumuha siya ng lower spiritual stone at hinawakan ito. Naka-crossleg siya at pinatakbo ang kanyang totoong lakas. Boom! Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang katawan, mabilis na dumaloy ang isang stream ng totoong enerhiya. Ang lower spiritual stone sa kanyang kamay ay biglang naglabas ng isang stream ng purong enerhiya at agad na ibinuhos sa katawan ni Zephyr. Napakadalisay ng enerhiyang ito. Hindi na kailangang pinuhin ito sa lahat. Direkta itong isinama sa kanyang katawan. Maya-maya, binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata. Oo naman, ang aking ancient draconic way ay likas na mapang-api. Maaari kong direktang dambong ang enerhiya sa lower spiritual stones na ito.
Hindi lang iyon, naramdaman din ni Zephyr na medyo tumaas ang kanyang tunay na enerhiya. Pagkatapos maabot ang level 6 agility, ang bawat paglaki ng Zephyr ay magtatagal, na aabot ng higit sa 10 araw. Ngayon, sa pag-asa sa Spirit Stone na ito, nagagawa niya agad ito. Kapag naluman ko na ang lahat ng espiritual na bato na ito, tiwala ako na makakalusot ako sa level 7 o maging sa peak level 7 agility. May bakas ng excitement sa mga mata ni Zephyr, at nagdesisyon siya sa kanyang isipan. Swoosh! Pagkatapos ng kalahating araw ng pagsasaayos, umalis si Zephyr sa puwang na ito. Nakuha na niya ang kayamanan ng Spring and Autumn Cultivator, kaya hindi na siya nanatili. Bukod dito, naramdaman niya na ang pinakamalalim na bahagi ng Eternal Mountain ang pinaka-nakakatakot. Kahit na hindi pa siya malalim, narating na niya ang gilid ng gitnang bahagi ng Eternal Mountain. Ito ay walang katapusang malapit sa pinakamalalim na bahagi ng Eternal Mountain. Bukod dito, kahit na hindi pa siya nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng bundok, sa gilid lamang nito, naramdaman pa rin ni Zephyr ang isang mahusay na aura sa Eternal Mountain. Para itong natutulog na demonyo na maaaring magising anumang oras. Ang makapangyarihang aura na ito ay ang aura ng isang nakakatakot na ominous beast. Bukod dito, ang makapangyarihang aura nito ay dapat nasa antas ng rank 7 ominous beast. Kahit nasubukan ko ang aking makakaya upang atakehin ang isang rank 7 ominous beast, maaaring hindi ako makaligtas. Sa makatuwid, sinadya ni Zephyr na umalis.